Kevin Kiambao, isa sa mga player na pinakamainit ngayon sa mundo ng basketball dahil sa kanyang galing at sa mga achievements na nakuha niya recently. Ngunit paano nga ba nagawa ni KQ lahat ng ito? At ano ang istorya ng kanyang buhay? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Si Carl Kevin Argana Kiambao ay pinanganak noong April 22, 2001 sa Muntinlupa. Sa lugar din na ito siya lumaki at natutong maglaro ng basketball. At dahil din sa impluensya ng kanyang tatay at lolo ay mas lalo siyang nagkaroon ng interes sa larong basketball. Bata pa lang nga itong si KQ ay nababad na siya sa court at halos dito na siya tumira. At ang iniidolo nga niya noon ay sina Mark Pingris at Ryan Buenape. Lumaking malakas at magaling sa paglalaro si KQ. Kaya palagi din siyang iniimbitahan noon sa mga ligang barangay sa kanilang lugar. Hanggang may nakapansin sa kanya at naimbitahan siya para maglaro sa Lyceum University. Ngunit dahil hindi pa siya noon ganon kahinog ay hindi pa siya nadala sa roster ng Lyceum ng 2 taon. Sa halip ay iginugol niya ang kanyang oras sa Team B ng Lyceum at mas pinagbutihan niya pa ang kanyang pag-iinsayo. At noong 2016 ay nag-tryout siya sa NU Bull Cups kung saan ay kinuha siya ni Coach Goldwin Monteverde. Sa UAAP Junior Season 81 ay nagpakitang gila si Kiambao sa kanyang debut game matapos makapagtala siya ng 13 points, 8 rebounds, and 2 assists kontra noon sa UST Tiger Cubs. Sa finals ng Season 81 ay nakaharap ng kanyang koponan ang defending champion noon na Ateneo Blue Eaglets kung saan sa Game 1 ay nakapagtala siya ng 14 points at 13 rebounds. At ka-teammate niya nga dito si Carl Tamayo ng mga panahong yon at sabay nilang pinangunahan ang NU laban sa koponan noon ni Kai Soto na Ateneo. Sa huli ay nakuha ng NU Bull Cups ang champion sa UAAP Junior Season 81. Bago magsimula ang UAAP Season 82 ay nanalo pa ang koponan ni KQ sa Asian School Game at tinalo nila ang Indonesia sa championship. Sa Season 82 ay hindi nakapasok ang NU sa finals, ngunit nakapag-average naman si KQ sa season na yon ng 12.3 points, 9.8 rebounds, and 1.4 blocks per game in 23 minutes playing time. At nang matapos ang kanyang high school career ay nag-commit siyang maglaro sa De La Salle Green Archers, ngunit hindi pa noon nagsisimula ang UAAP dahil sa pandemya. Kaya naglaro muna siya sa Filipino League sa Dubai at bago magsimula ang Season 85 ay naglaro muna siya sa DLSU sa PBA D-League. Sa pagsisimula ng UAAP Season 85 ay hindi naging maganda ang kanyang performance, ngunit nakabawi siya matapos pangunahan niya ang kanyang koponan. Sa isang game nga niya ay binuhat niya ang DLSU kontra sa UP na may 7 winning streak at nakapagdala nga siya ng 18 points at ang 13 nga dito ay nagawa niya sa 4th quarter at 9 rebounds. At dahil sa husay at galing na ipinakita niya sa season na ito ay itinanghal siya bilang Rookie of the Year at nakapag-average siya ng 11.2 points, 6.5 rebounds, 3.2 assists, and 1.1 steals per game. At noong Season 86 ay pinangunahan niya ang Lasal hanggang sa finals at patagumpay na nakuha nila ang UAAP Champion Season 86 at itinanghal siya bilang MVP. Noong 2021 ay naimbitahan si KQ para sa Gilas Pilipinas Training Pool, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon dahil inuna niya ang kanyang pag-aaral sa grade 12. Ngunit ang sumunod na taon ay tinanggap niya ang imbitasyon at nakapaglaro nga siya sa Gilas ng 2 beses sa 3rd window at 4 game naman sa FIBA Asia Cup. At nakapag-average nga siya ng 6 points, 4.2 assists at 3.5 rebounds. Ngunit hindi siya napasama sa pool noong nakaraang FIBA World Cup. Ngunit isa siya sa nagrepresenta sa Pilipinas sa kakatapos lang na 2024 Dubai International Basketball League. Meron siyang height na 6'7" sa posisyong power forward at ayon sa kanya ay pangarap niyang makapaglaro sa EuroLeague. Kaya para sa iyo mga boss, kaya ba niyang makapaglaro sa EuroLeague?